Kwento ko lang yung mga nabasa kong libro when I started. So, nag-start ako dito sa journey na to nung 23 years old ako. Sir. Sige, sir. Sige, sir. Ilagay mo dito bro, wag ganun no. Reason. Reason for hold. So, magre-research ako ng magre-research. Ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano ba yung mga industries na kailangan kong pasukin? Make sure ko lang na gets mo yung task. Napakasarap umangat guys pag marami tayong magkakasama. Yun yung goal ko sa community na yun. And I'm only doing it for free. If babalik ako sa 18 years old, ano ba yung mga gagawin ko? So, yun yung sasabihin ko sa inyo sa video na to. So, ang first agenda ko kasi today is ipapa-maintenance ko yung ceramic coating nitong BYD. So, pupunta ako dun sa Boss Garage. So, hindi ko alam kung mga gaano katagal ba yun. Pero, ang gagawin ko na lang is habang ginagawa nila, pupunta ako sa coffee shop and yun, dun ko sasabihin. So, pakita ko muna sa inyo kung gaano kadumi itong BYD. Makikita nyo guys, oh, ang dumi. Sobrang dumi. Yan. So, sinadya ko munang di ipalinis. Kasi nga, yun nga, maintenance ko yung ceramic coating niya and usually kasi, pag gagawin nila yun, ika-car wash muna nila lahat, iba-buffing. As in, parang talagang i-general cleaning nila, todo linis talaga. So, hindi ko na siya nilinis. Kasi if ipapa-car wash ko man, sayang lang din kung lilinisin lang din nila dun sa Boss Garage. So, it's 9:51 a.m. And tara, G na tayo guys. So guys, dito na ako sa Boss Garage. Kausapin ko lang sila. Sir, okay lang mag-ano sir? Okay lang. Ano? Papaano ko yan sir, yung anong tawag doon, yung maintenance ng Naabot ka, sir. booster. Kaso sir, delay siya ng mga 3 months na. Okay lang, sir. Basta okay pa po yung ano. Yung sa natangga, sir, okay na po yun. Yung sa, Yung sa nabangga sa harap. hinayaan ko na lang sir eh. Ha? Mga ilang hours kaya yan sir. Kunyari, iniwan ko po siya ng ngayon, mga kailan ko po babalikan. Mas maganda, sir, kahit ibalik nyo na lang po dito ng after lunch. Okay. So, para sure po na tapos na din po ito, tapos susunod na po natin. Okay sir. Ganun na lang sir. Sige, sir. Opo. Thank you po. So guys, ibalik ko daw ng lunch. So ang gagawin ko, punta muna ako dun sa kapihan. Dun sa, siguro sa ano na lang, Tom and Toms. Dun ko na sasabihin sa inyo yung mga gagawin ko if ever man na bumalik akong 18 years old. Tara, let's go. Dito na ako sa Tom and Toms, guys. Bro, what's Yo, up? what's up? What's up? What's up? What's up? Bro, ano tayo? Kung Live ba makikita tayo? mo. Shout out to people at the earth. Let's go, let's go. Hindi, i-discuss lang natin yung mga existing clients natin. Sir. Sige, sir. Sige, sir. Reason, ilagay mo dito bro, wag ganun no. Reason. Reason for hold. Reason for hold. Tapos sabihin mo yung reason dito sa baba. So before ko sabihin, I highly recommend everyone na gumawa ng weekly to-do list para ma-track nyo yung buong progress nyo sa whole week. So para, of course, makita yung productivity nyo. So ganyan lagi ginagawa ko, tinatrack ko yung mga ginagawa ko. And if I look back, nakikita ko talaga yung progress. So sobrang productive ng aking mga days. Sa ngayon, ito yung mga nagawa ko na. Of course, film vlog, hindi ko pa i-check yan. Kasi hindi pa ako tapos mag-vlog. So ang next na gagawin ko is, i-assign ko yung isang editor kasi may mga gagawin siyang tasks today. So yun guys, simulan na natin. If babalik ako sa 18 years old, ito yung mga gagawin ko. So first of all, i-improve ko mindset ko. So paano ko ba gagawin yun? Unang-una, magkakaroon muna ako ng self-reflection. So i-assess ko yung sarili ko. Ano ba yung mga bad habits ko? Ano ba yung mga good habits ko? Ano ba yung status ko sa buhay? Nung 18 kasi ako, senior high ako nun. So, I was grade 11. And of course, if bata ka,
Kahit meron kang goal, my goal was to be a doctor, magkakaroon ng mga confusion sa utak mo kung para sa'yo ba yun, ganun-ganun, maraming factors. And of course, aalamin ko kung ano ba yung biggest goal ko sa buhay, kung ano ba yung talagang gusto ko, ano ba yung purpose ko. So, kailangan maging clear yon before taking any actions. So, ganun yung unang gagawin ko. Then, of course, there are lots of factors para ma-improve mo yung mindset mo. So, magre-research ako ng magre-research. Ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano ba yung mga industries na kailangan kong pasukin? Like, kailangan maging klaro sa akin lahat talaga. So, I will do some research sa internet. Wala pang ChatGPT noong time na yon, pero merong Google. Pwede kang mag-search doon. So, yun yung gagawin ko. After nun, of course, habang nag-research, maghanap ako ng mga books para lang mabago yung mindset ko. Kasi tayong mga Filipinos, to be honest, iba ang mindset ng karamihan. Kailangan ma-shift yung mindset natin para magbago buhay natin. Kwento ko lang yung mga nabasa kong libro when I started. So, nag-start ako dito sa journey na to nung 23 years old ako. So, ano ba yung mga unang libro na binasa ko? So, ang first libro na binasa ko when it comes to business, getting rich, self-help books, mga ganyan, yung unang-una is F You Money by Dan Lok. About ano yun, yung story ni Dan Lok. Kung hindi nyo kilala si Dan Lok, he's a serial entrepreneur. He's from Hong Kong and lumipat siya sa United States. And doon niya na sinimulan yung mga businesses niya. So, nag-start siya sa copywriting. So, marami siyang pinagdaanan. Hindi ko na ikukwento lahat because it will make it very long. But, yun nga yung nangyari. Second na libro binasa ko na mga about self-help books, money, mga ganon is Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Napakagandang libro nun. So, nagbago yung mindset ko sa libro na yun. Totally talaga nag-shift siya from employee mindset to business-minded. So, nagbago siya. The reason why is because marami siyang kwento, talagang mabubuksan yung mga mata nyo about getting rich, yung mga ganong bagay, yung kung gusto mong yumaman, kailangan mo ng mindset na pangmayaman. So, yung mga ganong bagay, I'm not gonna say more things about it, pero yun nga, talagang definitely kailangan yung basahin yung Rich Dad Poor Dad. As the months go by, mas marami na akong mga librong binasa. So, hindi lang Rich Dad Poor Dad. If gusto ko matuto about psychology, negotiation, yung mga ganon, magbabasa ako ng libro na related sa ganon, yung pinag-uusapan yung ganon topic. So, very important, magbasa kayo ng libro. If hindi naman kayo book reader, hindi kayo fan ng pagbasa ng libro, which is alright, may mga ganong tao na hindi talaga gusto ang magbasa ng libro. For them, it's boring. May alternative. So, ang alternative nito, watching podcasts. So, share ko lang sa inyo yung mga podcast channels na you should subscribe to. So, sa ngayon kasi, marami ko na talaga napanood na podcasts. Jack Neal Podcast. So, taga yan, sa ibang bansa yan, English. Pero, of course, mas makaka-relate ka sa Pinoy na podcast. So, ang pinapanood ko usually kasi is yung kay Bugoy na Koy Koy, yung mga podcast niya. And then, itong si Migs, yung community member ko, tropa ko din. Shoutout sa Migs. Nirecommend niya sa akin yung Anti-Support Podcast. So, I think you should definitely watch their videos. It's about masculinity. Kasi, majority talaga ng mga lalaki ngayon dito sa ating bansa, nagiging weak, naging soft. Kailangan nilang mas maging masculine para... Kasi kung lalaki ka, kailangan masculine ka talaga if gusto mo maging successful, hindi ka pwede maging soft. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung channel nila guys. Anti-Support Podcast. So, kaya anti-support kasi ang mga tawag nila sa mga weak na lalaki, yung mga soft, is support. So, dami ko nang napanood na videos nila. Marami pa ding hindi. And, tuwing nag-work ako, sila yung pinapakinggan ko. And,
tinuturing ko na silang mentors ko. Kaya, today is mag-join ako sa community nila. So, may bayad to. Pero I'm willing. If you wanna be successful in life, kailangan mo maging part ng community. Kailangan mo makipag-communicate and makipag-network sa mga taong mas mataas sa'yo para maging ganun ka din. So, mag-join ako. Ayan na guys, mag-join na ako. So, 119 pesos per month. Basahin muna natin guys before ako mag-make ng move. Loyalty badges. Members only live chats or yes. Okay, let's go. So, yan. Ka-avail na ako, guys. Bye. So, kailangan i-verify ko. So, hindi ko na ipapakita yung mga next steps kasi, of course, confidential. Kailangan nila ng security code. Kailangan nila ng mga ibang details. So, ayan, guys. It's great to have you as a member. So, community member na ako nila, guys. So, explore natin. Ano ba yung mga ano dito? Ayan, membership. So, sana someday ma-meet ko sila. Halos same kasi kami lahat ng values. So, nagbi-business sila. Nagbaboxing sila. Nagbi-business ako. Nagbaboxing din ako. And I wish na someday, sana this year, next year, or kung kailan man, ma-meet ko sila. So, if babalik ako ng 18 years old, ipa-prioritize ko yung health ko. So, after kong ma-fix yung mindset ko, of course, yung mindset ko, healthy mindset na doon na papasok yung pagiging healthy living. Hindi lang sa exercise, sa diet din. So, yun. Magpo-focus ako sa health ko kasi natutunan ko sa mga podcasts, libro, na if sobrang mataas pangarap mo and talagang grind ka ng grind sa work, pero wala ka namang exercise, tataba ka, magkakasakit ka, tapos yung kinakain mo hindi healthy, wala lang din yung pag-work hard mo. So, I believe na ang pinaka-biggest priority talaga natin, guys, dito sa life is ang health. Kasi ang katawan natin, parang machine yan na kailangan in good condition palagi para mag-perform ka ng maayos sa lahat ng mga gagawin mo. So, if unhealthy ako ngayon, for sure, hindi 100% yung performance ko pagdating sa pag-build nitong aking business. That's why I'm prioritizing my health. So, nag-avail ako ng gym membership, nagbaboxing ako, kumakain ako ng healthy. Of course, sometimes napapakain ng mga junk foods, pero at least I'm doing my best para ma-improve yung health ko. So, yun yung next na gagawin ko. And actually, kung maaalala ko, active naman ako pala sa nung 18 years old ako, naalala ko active pala ako sa nagbabasketball kami and active ako sa physical kahit nung bata pa. Health is wealth. If babalik ako sa 18 years old, hindi ako mag-enroll sa college. Bakit? So, I'm not saying na bad ang college. Actually, ang college is okay siya. Pero depende sa goals mo. If you wanna be an employee, of course, go to college. If you wanna be a doctor, an engineer, a lawyer, go to college. So, pero if you wanna build a business, an empire, of course, if yung goal mo is mag-build ka ng business, hindi required ang college. That's just honest. Huwag kang mag-enroll sa BS Marketing or sa mga business courses kasi yung magtuturo sa'yo dyan, hindi naman negosyante yung mga yan eh. So, it's better to find a mentor na lang na successful sa industry na gusto mong pasukin. For example, bigay ako ng example. If you wanna get into watch business, and of course, pag magbebenta ka ng mga relo na mamahalin, kailangan mo ng marketing and sales dyan para mag-work yan. If you go into marketing na course, hindi naman nagbebenta ng mga relo yan eh. Find a watch dealer na successful. For example, si Paring Hive or
Like, you get my point. Maghanap ka ng someone successful na sa industry na yon, magpaturo ka sa kanya. Gawa ka ng way para makalapit ka sa kanya, siya yung maging mentor mo. Mas better yun. Kasi alam niya na yung galawan. So mag-isip pa tayo ng isang industry. Let's say dropshipping. Dropshipping, kailangan mo din dyan ng marketing. Kailangan mo din ng sales, of course. Huwag kang mag-enroll sa college. Maraming nagiging successful sa dropshipping. In just a short period of time, maraming nagiging multimillionaires. Don't go to college. Don't go to BS Marketing. Hindi naman nagda-dropshipping yung mga professors nyo dyan. Totoo naman eh. Ang magandang gawin dyan, maghanap ka na lang ng successful na dropshipper. Someone na may successful e-commerce store. Shopify store. Someone na kumikita talaga ng malaki. Kasi mas matututo ka dun. 'Di ba? Yung marketing and sales naman is natututunan mo yan sa internet, sa mga tao. So maraming sources kung saan pwede kang matuto. So I highly recommend guys. Reality naman to eh. Let's just be real. May mga areas na hindi mo na kailangan mag-college talaga. Parang itong ginagawa ko. Hindi ko naman tinapos yung college ko. Pero nakapag-build na ako ng business, meron na akong team of 8 members, meron na akong 5 clients, and nag-work naman ang lahat. Natututo ako along the way. Natututo ako sa ibang tao, natututo ako sa mga YouTube videos, natututo ako sa mga communities nang walang diploma. So, dito nyo talaga makikita na may mga areas talaga sa life, sa career, na hindi mo talaga kailangan yun. So, nagiging real lang ako dito. Pero I'm not against college students and sa mga universities. Kasi it really depends on your goals. If talagang gusto mo maging employee, that's fine. Gusto mo mag-abroad, of course. Yung American dream, it's fine. As long as masaya ka dyan, it's fine. Depende lang talaga sa goals mo. So I think people are just stupid na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo naman magagamit yan in the future and papasok ka pa rin sa college. I think katangahan lang yun. So ibabalik ako ng 18 years old. Ang isa din sa gagawin ko is to learn high income skills. So ano nga ba yung mga high income skills? So yung high income skills, kaya tinawag na high income kasi masyado silang rare. Kaunti lang nakakaalam, mahirap kasing gawin, and talagang high demand. Kasi kailangan talaga nila ngayon, these days, marami na talagang umaasa sa mga video editing, Facebook ads, yung mga writing jobs, yung copywriting, mga ganun. For example, I consider din na high income skills ang pag-negotiate, marketing, sales, yung pakikipag-usap mo sa client, psychology, yung mga ganyan. I think very high income yung mga yon. Kasi once na na-master mo lahat ng mga skills na yon is bibilis na yung pasok ng pera sa'yo. So, magkakaroon ka na kasi ng confidence and mas madali ka na makakuha ng clients. So, that's what I call high income skills. Sana lang talaga guys na nung time na 18 ako, which is grade 11 ako noon, masyado kasi akong focus sa schools nun. Masyado kasi akong focus sa studies nun. Masyado akong, gusto ko talaga mataas grades. Lalo na ng grade 11 and grade 12 kasi nagseryoso naman na ako nun. And, yun nga. Sana hindi na lang talaga ako nag-focus doon. Hindi ko kasi alam eh. Akala ko talaga, ang gusto ko is maging doktor. Eh ngayon, nagbago ang lahat, nag-shift mindset ko. Hindi ko naman nire-regret. Nag-enjoy din naman ako na nakapasok ako sa college. Kasi, yun nga, marami ako na-meet. Natuto ako. And dun ko nakakilala yung sarili ko. So, 12:40 p.m. na. Kaya babalik na ako sa Boss Garage. Let's go! Dito na naman ako sa Boss Garage. Tara! Naka-schedule po ako ngayon. For ano po, yung maintenance po niyang yung sa coating po. Ito po, maintenance po nung BYD. Ay, yung booster ko. Opo, booster. Pero 3 months delay po. Okay lang sir, naka-vlog ako eh. Nagba-vlog ako. Ay, sir. Yes, pasok natin agad dito, sir. So guys, di pa pala tayo tapos So, di pa ako tapos dun sa mga kwento ko. Bale, hindi ko pa nasabi yung isa na gagawin ko pag bumalik ako ng 18.
Mamaya ko na lang sasabihin. Ayun sila, oh. Sila yung gagawa nito. Sila yung magbabuffing, magko-coating. To be honest, nahihiya pa rin talaga ako mag-vlog sa labas. Pag nagbi-video ako sa labas, pansin nyo kanina, yung camera, nakaganito. Kasi nahihiya pa akong mag-show sa mga tao na nagva-vlog ako. Siguro, habang patagal ng patagal, masasanay din ako. Pero pagdating sa public, medyo nahiya pa talaga ako. So, iwanan ko muna yung susi sa kanila. Dito ko na lang ilalagay sa lagayan. Papasok Ay, doon na lang po sa ano. Sige po. Doon daw ilalagay sa car wash area, guys. Kasi ika-car wash muna. Kain muna ako, guys. Ano kayang kakainin ko? So, nasa ibang coffee shop na ako while waiting dun sa BYD. So, ngayon gagawin ko yung next task ko, which is assign Nico. So, yun yung next na gagawin ko. So, ito yung isa sa mga clients ko. Assign ko to kay Nico. Bale, download ko lang to muna. So, download. Save to downloads. Yung isa din. Save to downloads. So, ida-download ko tong mga to. And then, pupunta ako sa Google Drive folder namin ng aking team. So, based siya sa client. So, Susan Jewelry. So, ilagay ko na lang dito sa AI images. And ilagay ko na lang dito sa, since ring yon yung mga yon. Gawa ako ng separate folder na nakalagay yung date ngayon. So, February 23, 2026. Yan. Tapos dito ko i-upload yung mga na-download ko na. So, once na-upload na yan, copy ko yung link. Tapos, pwede ko na i-assign kay Nico. So, assign ko sa kanya dito. Lagyan ko lang ng title. So, yun yung title ng task niya. Assign ko sa kanya. And then, ilagay ko instructions dito. So, yun na yung instructions. Kung makikita nyo, generate 30 plus AI B-rolls using these pics. These are the top products. Tapos, yun yung mga in-upload kong products dyan sa folder na yan. Alam naman na ni Nico kung anong gagawin dyan. So, ang gagawin ko, save ko lang yan. Dyan yung instructions, naka-assign kay Nico. To do, of course, priority. Tapos, deadline is today. So, mag-a-assign pa ako ng isang task sa kanya. So, yan, na-assign ko na kay Nico yung isa pang task niya. So, yun na-generate niyang B-rolls. Gagamitin niya yon para mag-edit ng new reels. So, basically, gagamit kami ng mga AI tools para dito. So, ganun ako mag-assign ng task sa editors. Since tapos na yun, check ko na to. So, guys, mag-meeting kami ni Nico. I-explain ko sa kanya yung mga task niya para hindi siya malito. In case na may question siya, ganun. Nag-ask to join na siya. Confirm natin. Admit. Bro, what's up? Hi, boss. Narinig mo ba ako, bro? Hindi kasi ako naka-headset eh. Goods. Mag-hi ka, bro, kasi naka-ano ako ngayon eh. Make sure ko lang na gets mo yung task. Share screen ko lang din yung, bro, yung plaque. So, kung makikita mo, bro, so yun, tapos na yung meeting namin ni Nico. Kaya, i-check ko na to. So, if babalik ako ng 18, ito yung 5th thing na gagawin ko. Surround myself with ambitious individuals. So, if gusto natin maging successful, we need to surround ourselves with successful people. So, very important if nasa maayos kang circle. That's why ngayon, nagpe-pay attention talaga ako kung sinong sasamahan ko ba. Sabi nga nila, if nasa circle ka na puro ginagawa nila is masamang bagay, parang ganun ka na rin. That's why lagi kong pinipreach na very important ang
maging part ka ng community. Member ako ng isang community. Kaka-avail ko lang kanina. So, ASP. And I am also building my own community, Hustlers United. The reason why gusto kong i-build yung community ko is because gusto kong mag-gather ng mga tao and gusto kong magbago yung mindset nila. And gusto ko lahat kami sama-sama para umangat sa buhay. So, yung mostly na nandun sa community ko is yung mga wala talagang experience sa online work. Yung iba yung mindset nila. Meron namang mga freelancers doon, merong mga may-ari ng agency rin, may mga ibang crypto, mga ganun. But ibang niche, pero mostly is wala talagang experience. That's why gusto kong magkaroon ng parang movement na kumbaga malaking impact ako and yung mga ibang community members ko sa mga kabataan sa Pinas. Kasi dito sa Pilipinas, iba talaga ang mindset ng mga tao. So gusto kong magkaroon ng napakalaking movement kung saan magbabago ang buhay ng maraming tao. So gusto kong ma-build talaga yung community na yun. Nagkaroon kami ng podcast nung nakaraan, 2 podcast. And nabanggit ko dun na imagine 5 years from now, maybe 2 years, is lahat tayo is magkakasama. If ever man na nasa community ka and nag-grind tayo na parang brothers and sisters, imagine, pag naabot na natin yung money na gusto natin, kahit anong bilhin natin o puntahan natin is kaya nating papuntahan, imagine sabay-sabay tayo. Hindi lang ako mag-isa, hindi lang kami 3, 4, 5, as in madami tayo. Parang kumbaga wolf pack. Dami tayong pupunta tayo sa ibang bansa. Travel tayo doon, travel dito, podcast doon, podcast dito. Like, imagine if marami tayo. Napakasarap umangat, guys, pag marami tayong magkakasama. That's why yun yung goal ko sa community na yun. And I'm only doing it for free. So, wala kang babayaran sa community na yun. And actually, nagkaroon na nga ako ng friends dahil sa community na yon. And yung isa is nagkita na kami, nag-podcast na kami, nag-vlog na kami. So gusto ko sana is marami tayong maging magkakaibigan doon. And lahat tayo is matitino. Marami tayong gagawin na mga bagay-bagay para yumaman tayo. And that's the goal of the community. So join Hustlers United. So guys, ang linis ulit ni BYD. So nilinisan nila hanggang loob. So yan. Tara, uwi na tayo.